Good morning sa lahat mga farmers dyan, mga hardinero. Today's video, magtatanim tayo ng coriander. So ito yung coriander na nabili natin. Ayan. 15 grams. Ayan. Chinese yan. Hindi ko mabasa kung ano to. Ayan o. So ayan. So alamin natin kung ano bang corianders. Ang coriander is an annual herb in the family of Apiaceae. Pag sinabing Apiaceae ay isang aromatic plants katulad ng celery, ng chives, ng ano pa yung may ibang basta yung mga aromatic plants, kabilang siya doon. So ang coriander ay tinatawag din sa Chinese na Chinese parsley, or sa atin yung cilantro. So all parts po na ito, including yung leaves, yung tangkay, yung buto, ay traditionally niluluto nila ito. So yun po, at may scientific name na Coriandrum sativum. Yun po yung tawag niya doon. So ito yung media natin, kalahating ipanang palay o rice husk, tapos organic soil. So ito po ay na-compose dun sa ilalim ng saging. Nilagay ko kasi dun yung ano ng palay, tawag nito, yung straw ng palay. Doon ko nilagay, and then nung tagal naging ganito na siya, tsaka ko kinuha. Ito na yon. So compost din ito. Yan, parehas. Dapat 50% organic soil and then 50% rice husk. So ito yung gamit natin, and then isa pa na kailangan natin itong lagayan natin. Makita nyo, ang daming butas. Nabili na natin kahapon to. So ang gagawin natin ay ito yung saging, dahil marami ang butas. Although ang celery naman ay gustong gusto niya yung basa lagi, kasi matakaw sa tubig to. Kakat natin. Yan. Ito yung saging. Mainam din to pag na-compose na. Nalagay natin dito. Yan. Para matakpan yung ibang butas. Then may butas din sa baba, tsaka sa taas niya. Ayan na. So ang gawin natin dito sa soil, haluin natin. Pero kung meron mo kayong mga vermicast or anong klaseng organic soil, pwede rin yon. Pwede nyo paghaluluin, tapos tsaka nyo lagay. Huwag lang po kasi yung pag ang lupa nyo ay yung tumitigas sa ibabaw, huwag po yun ang gamitin nyo. Kasi ang cilantro ay gustong gusto niya yung buwaghag na lupa. So ayan, lagay natin dito. Ayan. Ganito lang yung pamamaraan ng pagtatanim ko, no, ng cilantro. So ang cilantro kasi edible po yan. Lahat po yung tangkay niya, saka yung mga leaves niya ay nakakain. Ngayon sa bansang Taiwan, sa noodles nila pinapatong yan.
Nilalagay sa ibabaw ng noodles. Dito naman sa Pilipinas, tinay kong nilagay sa sinangag kung masarap siya. So yung mga yun po yung mga parts po ng yung mga pagkain po na pwede niyang ihalo tong cilantro. So ngayon ito, puno na yun. Yan. Yan. Kailangan nating maigi para siksik ba. So ito po yung lalagay natin Ito po yung guto ng cilantro. Ayan, ganyan siya. Lilit Karamihan dito ay basag na, hindi na buo-buo. Pero nakita ko sa iba tinatanim nila ito, binabasag pa nga yung buo-buo niya. Pero titignan natin kasi parang wala siyang buto sa loob. May nakapaligid pa lang parang pinakabuto niya. Ayan itong basag niya na yan nasa loob niyan. Hindi makita yan. So ngayon ang gagawin natin magda-direct seeding tayo. Magda-direct seeding tayo. So ito bubutasan natin. Yan. Tamang lalim lang. Nagtanim kasi ako ng ganito transfer ko. Ang hirap po mag-transfer dahil maliliit siya. Although pwede rin siya i-transfer kasi pag transfer mo sa kanyang taniman talaga, magiging sa kanya lang yung lupa niya. Ito kasi pag ganito marami siya pero okay rin to kasi malaki din. Tsaka marami rin siyang lupa. So try natin maglagay sa isang butas. Isa lang. Yan. Pinipili ko yung yung bilog na bilog pa. Para sigurado. Yan. Natin baka may nakaligtaan. Meron nga isa. Yan. So after ng may lagay natin. Yan, takpan natin. Yan. Tapos huwag kalimutan na basahin. So mga ka-farmers, pasensya na sa paligid nitong pinaglalagyan ko. Madumi talaga. Ayan. Marami ding manok dito sa amin. Marami kayong narinig ng mga tailap ng manok. So ganyan lang. Ayan. Pwede nyo rin itong balutin ng cellophane ba para mas mabilis siyang ma-germinate. Pwede nyo balutin to ng cellophane and every morning bubuksan nyo. So ang ginagawa ko dahil nasubukan ko naman na nagtanim, hindi ko na siya binalot at ganito lang siya hanggang lumaki. Yan, ganyan. Dapat basa. So, ito yung cilantro natin, gagawin nyo, lagi nyo itong i-cultivate. Kukultivate nyo ito. Para makapasok yung, yung water niya, tsaka yung air. Ayan. And then, ginamitan ko ito ng, itong cilantro kasi mahilig siya sa nitrogen sa fertilizer. So ginamitan ko niyang compost and fertilizer. Tapos yun nga
gumawa ko ng organic fertilizer na rich siya ng nitrogen. So yun yung pinandilig natin. Yan, ginamitan ko rin siya ng hugas bigas. Yan. And then last yung foliar. Yun yung pinang-spray ko dito. Yung mga ginamit ko dito na pinandidilig at pinang-spray. So maano rin to sa mga insekto. Gaya nito, oh, may mga kagat, no. Ayan. So in-spray natin ng organic insecticide. So ayan. Kailangan na natin cultivate ito pag ano. Ito na po yung update ng coriander natin. Tinanim natin. Ayan. Mapapansin nyo, ganito siya kaliit. After 2 weeks po ito, ganito na siya kalaki. And then, mapapansin nyo, no, yung kanyang dahon, yun talagang celery. Tsaka itong tinaniman natin, ano, hinalukay ng mga ibon. Kaya ganyan. Kaya magkatabi na sila, oh. Dati magkalayo yan. Yan. So ito na yung mga ano natin, update sa ating tanim na coriander.